20,000 taon na ang nakalilipas sa prehistoric Europe, isang maliit na grupo ng mga mangangaso na pinamumunuan ng kanilang pinunong si Tao ang naghahanda sa pag-atake sa isang kawan ng steppe bison. Lumilikha sila ng isang pader ng mga sibat na nagiging sanhi ng pagstampede ng bison sa isang bangin, ngunit ang tatlo sa kanila ay nanatiling nakatalikod, at isang partikular na toro ang sumunod sa anak ni Tao na si Kita. Matapos ang mabangis na paghampas sa kanya ng mga sungay nito, kinaladkad siya nito sa gilid ng bangin. Kung saan nahulog si Kita sa bangin matapos tamaan ni Tao ang hayop gamit ang kanyang sibat. Nagsisimula ang lahat ng ito isang linggo mas maaga, kapag ang mga teenager ng tribo ay nasubok sa kanilang mga kasanayan sa paggawa ng sibat. Ang tanging dadaan ay si Kita at ang kaibigan niyang si Kappa, kaya dadalhin sila sa huling ekspedisyon sa Pangangaso bago dumating ang taglamig. Bilang bahagi ng ritual na nagmamarka sa kanila bilang mga nasa hustong gulang na ngayon, sila ay binubugbog din ng ibang mga lalaki upang malaman na ang sakit ay maglalakbay sa kanila. At sila ay pinagpala ng lokal na shaman sa pamamagitan ng apoy sa kampo. Maya-maya, habang nagpapanggap na tulog, narinig ni Kita na nag-uusap si Tao at ang kanyang ina. Hindi iniisip ni Ro na handa siyang manghuli dahil namumuno siya gamit ang kanyang puso, hindi ang kanyang sibat. Ngunit naniniwala si Tao na dapat gawin ni Kita ang kanyang bahagi at patunayan ang kanyang sarili sa tribo. Kinaumagahan, umalis ang Pangangaso pagkatapos magpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay at makuha ang basbas ng shaman. Binigyan pa ni Ro si Kita ng karagdagang piraso ng balahibo bilang tanda ng kaligtasan. Ang partido ay nagsimulang maglakbay sa buong lupain sa pamamagitan ng pagsunod sa sagradong landas na iniwan ng kanilang mga ninuno, na gumawa ng isang serye ng mga eskultura ng bato na nag-iiwan ng isang landas para sa kanila upang sundan. Ang mga ipininta ng kamay sa mga ito ay tumuturo sa direksyon na dapat nilang tahakin sa lugar ng Pangangaso. Habang nasa biyahe, nakatagpo sila ng isa pang hunting party na pinamumunuan ni Shi, isang matandang kaibigan ni Tao na kamakailan ay nawalan ng anak. Ang parehong partido ay nagsimulang maglakbay ng magkasama. Sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon, sinisikap ni Kita na patunayan ang kanyang sarili sa kanyang ama at hindi niya kayang patayin ang baboy ramo na nahuli ng ibang mga lalaki, kaya pakiramdam niya ay nabigo siya. Isang gabi, habang kumakain sila sa tabi ng apoy, nakarinig sila ng ingay sa likuran nila, kaya mabilis silang tumalon papunta sa isang defensive position. Kapag walang dumating, mabilis silang nagre-relax, na nagpapatunay na isang pagkakamali. Biglang tumalon ang isang leon sa kuweba at inagaw si Kappa, na inaalis nito upang pakainin. Kinaumagahan, ang mga lalaki ay nagtayo ng isang pangangalaga at upang bigyan si Kappa ng isang serbisyong pang-alaala na sumisimbolo sa pagpasa ng isang espiritu sa kabilang buhay. Nagpatuloy ang biyahe na may mga hinto lamang para manghuli at magpahinga. Isang gabi, nang makakita sila ng malaki at ligtas na kuweba na matutuluyan, sinamantala ni Tao si Kita na magpatato ng mga konstelasyon na katulad niya, sa ganoong paraan lagi siyang makakahanap ng daan pauwi. Ito ay tumatagal ng maraming araw, ngunit sa kalaunan, nakahanap sila ng bakas ng tambaka na magdadala sa kanila sa isang kawan ng steppe bison, na ibinabalik ang kwento sa simula. Habang siya ay nahuhulog, sinubukan ni Kita na kumapit sa isang magaspang na gilid ng bangin, ngunit siya ay nadulas at napunta sa isang paamano, kung saan siya ay nabali ang isang paa at nawalan ng malay. Desperado na iligtas ang kanyang anak, sinubukan ni Tao na bumaba, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapwa mangangaso. Na itinuro na huli na ang lahat. Habang dinadala ng mga lalaki ang mga sled para dalhin ang bison, nanatili si Tao sa gilid ng bangin, umiiyak bilang pagtanggi. Kinaumagahan, gumawa si Tao ng panibagong pangangalaga habang patuloy na pumapatak ang mga luha ng kalungkutan. Isang buwiter ang damapo kay Kita at sinubukan siyang pakainin. Ito ang nagpagising sa kanya, at pagkatapos na itulak ang ibon sa kanya sa pamamagitan ng pagtunog sa leeg nito, napagtanto niya ang sitwasyong kinalalagyan niya. Kinaladkad ang kanyang putol na binti sa likod niya, sinubukan ni Kita na umakyat pababa, ngunit walang sapat na magaspang na mga gilid upang hawakan niya, at nauwi doon sa mahabang masakit na sandali. Di nagtagal, dumating ang isang bagyo at nagsimulang bumaba sa lupa sa ibaba niya. Kaya napagkasunduan ni Kita ang dapat niyang gawin at binitawan ang kanyang pagkakahawak, dumaong sa tubig at muling nawala ng malay. Paggising niya kinaumagahan, huminto na ang ulan at wala na ang baha.
Matapos uminom ng tubig mula sa poodle at masplint ang kanyang nasugatan na paa, dahan-daang bumalik si Kita sa tuktok ng bangin, kung saan nakita niya ang memorial na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Ngunit pinalayas ito ni Kita sa pagkabigo nang mapagtanto niyang siya ay naiwan at kailangan niyang hanapin ang kanyang daan pauwi ng mag-isa. Si Kita ay nagsimulang maglakbay ng mag-isa, pinapakain niya ang kanyang sarili ng mga bug, pinupuno ang kanyang kantin sa anumang poodle na mahahanap niya, at umakyat sa mga puno upang makatulog ng ligtas sa gabing malayo sa mga mandaragit. Nang matagpuan siya ng isang grupo ng mga lobo sa kalagitnaan ng araw, muling tumakbo si Kita sa isang puno. Sinasaksak ang isa sa mga lobo nang hawakan nito ang kanyang binti bago siya tuluyang umakyat sa kaligtasan. Nanatili siya sa ibabaw ng puno hanggang sa mapagod ang mga lobo sa paghihintay at umalis silang lahat maliban sa nasugatan ni Kita. Naghahanda siya ng sibat para tapusin ito. Ngunit hindi niya magawang gawin ito, kaya nagpasya siyang huwag pansinin ito. Maliban sa hindi rin magawa ni Kita, ang masakit na ungol ng lobo ay sobrang pakinggan. Nagpasya si Kita na tumulong at pagkatapos atali ang uso nito para hindi makagat, binuhat niya ang lobo at dinala sa lawa upang linisin ang sugat nito. Nakalulungkot na hindi sila makapagpahinga roon ng matagal dahil may mga hina sa malapit. Kaya't muling dinala ni Kita ang lobo hanggang sa makakita sila ng masisilungan sa isang kuweba kung saan sila matutulog ng ligtas. Kinaumagahan, nakahanap si Kita ng isang mortar malapit sa isang bungkus ng mga buto at ginamit ito upang lumikha ng isang plant cell na inilalapat niya sa kanyang paa habang pinalaya ng lobo ang kanyang nguso. Nagpasya si Kita na ibahagi ang kanyang tubig dito, na sa wakas ay tinanggap ng lobo pagkatapos ng maraming ungol. Si Kita ay naglilinis ng sugat gamit ang balahibo na ibinigay sa kanya ng kanyang ina at nagbabahagi rin ng mga uod na nahanap niya sa lobo. Ngunit hindi sapat ang mga uod para mapanatili ang kanilang sarili sa pagkain, kaya sa wakas ay naging sapat na ang loob ni Kita upang gawin ang kanyang unang pangangaso. Pinapatay niya ang isang kuneho gamit ang isang bato at nagawa pa niyang mag-apoy ng huling lutuin ito. Sinubukan ng lobo na kunin ang kuneho mula sa kanya, ngunit mabilis siyang itinulak ni Kita. Naaalala ang mga aral tungkol sa pamumuno na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Itinatag niya ang pangingibabaw sa pamamagitan ng palaging pagkain muna at pagpapakain sa lobo pagkatapos niyang matapos. Kahit gaano pa niya ito ibahagi, hindi pa rin siya papayagan ng lobo na hawakan ito. Mabilis na nalalapit ang taglamig at kailangang humanap ng daan pauwi si Kita bago magsimulang bumagsak ang nyebe. Sa palagay niya ay hindi niya magagawa ito nang wala ang kanyang ama, ngunit kailangan niyang subukan. Matapos magsama-sama ng sapat na mga panustos at makipagpunyagi sa lobo upang maibalik ang kanyang balahibo, si Kita ay umalis sa kuweba at nagsimulang maglakad pabalik na nakakaramdam ng pagkabigo dahil ang lobo ay hindi titigil sa pagsunod sa kanya kahit ilang beses niya itong sabihin na umalis. Sa kalaunan, sumuko si Kita at tinanggap ang lobo bilang kanyang bagong kasama sa paglalakbay, kahit na sinasanay ito na lumapit kapag sumipol siya. Ang kanilang mga unang pagtatangka sa pangangaso ng magkasama ay isang kumpletong bust, ngunit pagkatapos ng ilang mga pagsubok, nagagawa nilang makahanap ng isang paraan upang malubog ang kanilang mga pag-atake at makuha ang kanilang biktima. Sa gabi, double check ni Kita na papunta sila sa tamang direksyon sa pamamagitan ng paggamit ng constellation tattoo sa kanyang kamay, at ang lobo ay nagsimulang matulog sa tabi niya. Matapos ang isang hapong ginugol sa lawa sa paliligo at pangingisda, nagpasya si Kita na pangalanan ng lobo na Alpha. Napakatagal ng kanilang paglalakbay kaya't sa wakas ay naabutan sila ng taglamig at nagsimulang bumagsak ang nyebe. Isang gabi habang kumakain sila sa tabi ng siga, nilapitan sila ng isang grupo ng mga lobo na pala ang pamilya ni Alpha. Alam kung ano ang pakiramdam ng mamis ang iyong mga mahal sa buhay, sinabihan ni Kita si Alpha na sumama sa kanila. Kaya ngayon ay naiwan siyang magpatuloy sa paglalakbay ng mag-isa. Habang lumilipas ang panahon, nagiging mas karaniwan ang mga bagyo ng nyebe, kaya nahihirapan si Kita na gumawa ng malaking pag-unlad sa bawat araw. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakad sa isa pang bagyo, naabutan niya ang Alpha at ang pack nito, ngunit nang tumakbo siya patungo sa kanila, nabasag ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa at nahulog siya sa nagyayelong tubig. Habang lumulutang ang balahibo ng kanyang ina at karamihan sa kanyang mga kagamitan, tinamaan ni Kita ang yelo gamit ang kanyang kutsilyo at nagawang masira ng sapat upang hayaan siyang hilahin siya ni Alpha palabas. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang maglakbay ng magkasama, at sa gabing yun,
natutulog si Kita na nakayakap kay Alpha upang mabawi ang init sa kanyang nagyayelong katawan. Pagkatapos sumulong ng ilang milya pa, nakakita sila ng bakas ng mga riles na sinusundan nila patungo sa isang kubo. Ngunit nakalulungkot, ang may-ari ay nagyelo hanggang sa mamatay. Walang mahahanap na pagkain, ngunit kumukuha si Kita ng busog at palaso para manghuli. Hindi pinansin ang pag-aalala ni Alpha nang bigla siyang umubo ng dugo. Maya-maya, nahanap ng dalawa ang sarili sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. May mga hina na sumusunod sa kanila ngunit isang napakadelikadong bagyo din ang nasa unahan nila. Kaya tumakbo sila hanggang sa makakita sila ng isang kuweba na mapagtataguan. Sa kasamaang palad, ang lugar ay hindi walang laman. Mayroong isang kuweba na leon na hindi nag-atubiling sa lakayin sila. Matinding nilalabanan ito ni Alpha habang inilalagay ni Kita ang arrow sa kanyang busog, nag-concentrate para matamaan ang tamang target. Nagawa niyang patayin ang leon at iligtas si Alpha, na lumalabas pa rin ang matinding sugat mula sa labanan. Kapag bumalik sila sa napakabagal na paglalakbay sa gitna ng snowstorm, nakita nila ang iskultura na nagmamarka sa sagradong landas. Kaya alam ni Kita na dapat silang magkalapit. Lalong lumakas ang kanyang pag-asa nang lumitaw ang hilagang liwanag sa itaas nila isang gabi, isang senyales na dapat silang ginagabayan ng kanyang mga ninuno. Gayunpaman, ang Alpha ay masyadong mahina upang magpatuloy, at isang araw sa wakas siya ay bumagsak. Dahil sa ayaw niyang iwan ang kaibigan, sinimulan ni Kita na buhatin ang lobo sa kanyang mga bisig, hindi pinapansin ang katotohanang siya ay mahina rin at patuloy na umuubo ng dugo. Ang mga kondisyon ay napakahirap na si Kita sa kalaunan ay bumagsak din. Ngunit pagkatapos, nakahanap siya ng lakas ng loob at isang alaala na dumating sa kanya sa isang panaginip, ito ang pag-uusap na narinig niya sa kanyang mga magulang noong gabi bago sila umalis. Nagising si Kita at kinuha muli ang Alpha, dinadala ito sa unos hanggang sa wakas ay makilala nila siya. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita, at umiiyak si Tao habang sinasabi niya sa kanyang anak kung gaano siya ipinagmamalaki bago siya dinala sa lobo sa isang tulda upang alagaan. Matapos tagpi-tagpiin at pakainin si Kita, sinuri ng shaman si Alpha, mabilis na napagtanto kung ano ang problema nito, talagang babae si Alpha. At siya ay nangganganak. Ang lahat ng mga tuta ay ipinanganak na ligtas at malusog, at tinatanggap sila ng tribo bilang bahagi ng pamilya. Makalipas ang ilang taon, kapag ang mga tuta ay naging wastong mga lobo na nasa hustong gulang, sila ay itinalaga sa mga mangangaso bilang mga kasosyo at dadalhin sa susunod na mahusay na pangangaso bago ang taglamig. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.